Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpala sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang dalangin na sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Malita sa probinsya ng Davao, Davao de Oro. Sorry po. Ang Malita po ay nasa probinsya ng Davao Occidental. Ating ihilingin na maitatag ang altar ng ating manunugos sa bayan ng Malita. May mudag sa itong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 44. Yaong kanyang trono at ang setrong hawak, inalis sa kanya iyong ibinagsak. Yaong kanyang trono at ang setrong hawak, inalis sa kanya yung ibinagsak. Yaong kanyang trono at ang setrong hawak, inalis sa kanya yung ibinagsak. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng patawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinadalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis sa lahat naming karumihan at pumaw sa lahat naming kasalanan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Malita sa probinsya ng Davao Occidental. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Malita ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan at sa pangunguna ng Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos ng bayan ng Malita. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodus sa 9 na kabanata. Ang talata po ay 13 hanggang 30. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bukas ng umagang-umaga pumunta ka sa Faraon, sabihin mong iniuutos ko na payagan na niyang sumamba sa akin ang mga Israelita. Kapag hindi siya pumayag, magpapadala ko ng matinding salot sa kanyang mga tauhan at nasasakupan, upang malaman nilang ako'y walang katulad sa buong daigdig. Kung siya't ang kanyang buong bayan ay pinadalan ko agad ng salot na sakit, sana'y patay na silang lahat. Ngunit hindi ko ginawa iyon
upang ipakita sa kanyang aking kapangyarihan at sa gayoy maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Ngunit ngayon hinahadlangan pa niya ang aking bayan at ayaw pa rin niyang payagang umalis. Kaya bukas sa ganitong oras, pauulanan ko sila ng malalaking tipak ng yelo na walang kasing lakas sa buong kasaysayan ng Ehipto. Pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang lahat ng hayop sapagkat lahat ng babagsakan nito ay mamamatay. Ang ibang tauhan ng Paraon ay natakot sa ipinasabi ni Yahweh. Kaya pinasilong nilang kanilang mga alipin at mga hayop. Ngunit ipinagwalang bahala ito ng iba at hinayaan nila sa labas ang kanilang mga alipin at mga hayop. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong patas ang iyong mga kamay at uulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Babagsak ito sa mga tao at mga hayop na nasa labas pati sa mga halaman. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, gumuhit ang kidlat, tumagundong ang kulog, at umulan ng malalaking tipak ng yelo sa buong Ehipto. Malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Bumagsak ito sa buong Ehipto at namatay ang lahat ng hindi nakasilong, maging tao man o hayop. Nasalantang lahat ng mabagsakan, pati mga halaman at mga punong kahoy. Ngunit ang Goshen na tinitirhan ng mga Israelita ay hindi naulanan ng yelong ito. Kaya ipinatawag sina Moises at Aaron ng Paraon. Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Ipanalangin ninyo kami sa Kanya sapagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo sa malalakas na kulog. Ipinapangako kung kayo papayagan ko ng umalis sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Moises, pagkalabas ko ng lungsod, mananalangin ako kay Yahweh, mawawala na ang mga kulog at titigil ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Sa gayon malalaman ninyo na si Yahweh ang siyang may-ari ng daigdig. Kahit alam kong kayo at ang inyong mga tauhan na hindi pa natatakot sa Panginoong Yahweh. Ang mga tanim na lino at ang mga sebada ay sirang-sira sapagkat may uhay na ang sebada at namumulaklak na ang mga lino. Ngunit hindi napinsala ang trigo at mga espelta sapagkat huling tumubo ang mga ito. Malis si Moises at lumabas ng lungsod, nanalangin siya kay Yahweh at tumigil ang kulog, ang ulan at ang pagbagsak ng malalaking tipak ng yelo. Nang makita ng Paraon na tumigil na ang ulan at wala ng kulog, nagmatigas na naman siya dahil dito. Uli siyang nagkasala pati ang kanyang mga tauhan. Lalo siyang nagmatigas sa pagpigil sa mga Israelita tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan sa lupa. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang tindi ng bagyo at ang tigas ng puso. Kapag atin po itong binasa minsan pa, makikita natin na ang mga tao ay talagang nakakaranas ng matinding bagyo. Kapag naririnig natin ang dagundong ng kulog at nakikita natin ang matatalim na kidlat, natural sa tao na makaramdam ng takot at humanap ng masisilungan. Sa espiritual na buhay, nagpapadala rin ang Diyos ng mga bagyo. Hindi upang itapon tayo, kundi upang isingin tayo sa ating katigasan. Sa ating teksto ngayon, makikita natin ang isa sa pinakamalubhang kalamidad na naranasan ng ang ulan ng malalaking tipak ng yelo na may kasamang gumuguhit na apoy o kidlat. Sa kabila ng hugupit na ito, makikita natin ang dalawang magkaibang tugon ng tao.
ang takot na nagbubunga ng pagsunod, at ang panandaliang pagsisisi na nauuwi muli sa katigasan ng una. Ang babala ng Diyos ay patunay ng kanyang habag. Bago pumatak ang unang yelo, kinausap muna ni Yahweh ang Paraon sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ng Diyos na kung gusto niya, kaya niyang silang burahin agad sa lupa sa isang iglap. Ngunit binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon, sinabi niya, pasilungin mo ang lahat ng tao at isilong ang mga hayop. Alam niyo po ang paalala o babala ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagkakasala, ay hindi gawa ng galit na walang katuturan, kundi ito po ay gawa ng pag-ibig at kahabagan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong ulit sa kapakamakan. Ikalawa, ang dalawang klase ng tagapakinig. Nang marinig ang babala ng Diyos, nahati ang mga tao sa dalawang grupo. Una, yung natatakot kay Yahweh. Agad nila pinasilong yung kanilang mga alipin at mga hayop. Sila ay naligtas. At ang ikalawa, yung mga nagwalang bahala. Hinayaan nila sa labas ang lahat. At ang resulta, kamatay at pagkawasan. Ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, ikilos ka ayon dito. Ang pagwawalang bahala sa salita ng Diyos ay laging may kaakibat na malubhang pinsala sa ating buhay. Ikatlo, ang pagkakaiba ng tunay na pagsisisi sa pagsisising dulot lamang ng takot. Nang bumagsak ang yelo at apoy, natakot ang Paraon. Pinatawag niya sina Moises at sinabi ang mga tamang salita. Nagkasala ako. Siya ang matuwid at kami ang mali. Mukhang totoong nagsisisi ang Paraon. Ngunit alam ni Moises ang totoo. Nang tumigil ang bagyo, bumalik ang Paraon sa dati niyang ugali at muling nagmatigas. Maraming tao ang nagsisisi lang kapag gipit o kapag nararamdaman ang parusa. Ito ay tinatawag na situational repentance o pagsisisi dahil sa sitwasyon. Ang tunay na pagsisisi o metanoia ayon sa Hebrew word or sa Greek word ay ang pagbabago ng isip at buhay. Umulan man o bumagyo o umaraw. Ala, kapag nawala ang problema, nananatili ba ang iyong katapatan sa Diyos? Dependent ba sa panahon? Weather, ano po? Ikaapat, ang proteksyon sa Goshen. Sa kabila ng matinding pinsala sa buong Egypto, may isang lugar na hindi tinamaan ng yelo. Ang Goshen, kung saan nakatira ang mga anak. Kahit magulo at may bagyo sa buong mundo, may kapayapaan at proteksyon ang mga taong tapat na nagtitiwala sa Panginoon. Ang kanyang presensya ang ating Goshen. Mga kapatid, huwag nating antayin na magpadala ang Diyos ng ulan, ng yelo, ng apoy sa ating buhay bago tayo lumuhod at sumunod sa Kanya. Suriin natin ang ating mga puso. May bahagi ba ng buhay mo ngayon na pilit kong pinagkukutan laban sa utos ng Diyos? Sa pamilya, sa trabaho, o sa pananalapi, o mga nakatago kasalanan? Huwag ipagwalang bahala ang paalala ng pananalapi. Kapag tinuruan ka ng Diyos, sumunod ka habang may oras pa. Kailangan mong makinig sa babala. Iyakin natin na ang ating paglilingkod ay paghingi ng tawad sa Diyos. Ay bukal sa ating puso. Hindi lamang dahil gusto nating makatakas
sa hirap ng sitwasyon. At dapat nating maunawa ng pagpapatawad ng Panginoon mula dun sa mga pagkakataong tayo'y nagmatigas, katulad ng Parao. Humingi tayo ng tulong na makinig sa paalala at magkusang loob na magpakumbaba upang bigyan tayo ng puso na handang sumunod sa Kanya. Hindi lang sa panahon ng krisis, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Sapagkat ang proteksyon at habag na walang katapusan ay dati manggagaling lang sa Kanya. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Dun sa mga pagkakataon ay pinipilit namin yung katigasan ng aming ulo. Lalo sa mga pagkakataon na kayo'y may kautusan at aming ginawala pa. Patawarin. Linisin mo kami at ang aming dalangin tunay kilusan. Ang aming mga buhay, ang nais namin lumakad sa iyong katwid at tunay manahan sa iyong bahay. Habang amin din po itinutulog sa iyong bayan ng Mali sa probinsya ng Davao Occidental. Lord, ang aming panalangin, ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo ay patuloy na maranasan ng bayan ng Mali. Magkaroon ng pagpapakumbaba, pagpapatawaran, pag-uunawaan, at pagdaloy ng pagkakaisa na siya maging dahilan upang makita itong daluyan ng Santong Espiritu upang magkasama ang alsa ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Mali. Maging dahilan nito ng pagdaloy ng fire of revival na tayahan mong dumaloy ito at maranasan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Lord, dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa Baguio City. Kagayan din yung Legazpi, Ipa, Manila, Pampanga, pati kilusan mo ng may kapangyarihan. Dumaloy ang iyong kalwalhatian at magtagumpay ka sa pangalan ng dasal din po namin na may kapal. Mapangyari yung tawag mo to the launching pad of the gospel of missionaries, syndicates, and the America race and the heart. Dasal namin ang pagdaloy ng Santo pagtunay na pagpapadan ng King Kalooban. So we declare blessings sa aming President Mark, Vice President, sa Senado, Congress, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord. Hari sa aming gobyerno. Lord, panalangin din namin ang pagsama mo sa aming mga misyonero at sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witness. Sayahan mong magkaroon ng katuparan ng iyong pangako na sila ibabalik mo sa aming pinakamamahal na bahay. As I also pray, Panginoon, sa mga training agents, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Mission, Elijah House Philippines Church, Renewal Asia Pacific International Institute. Kulit po magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryo mo, Panginoon, upang magtagumpay at maganap ang nais. Kasi also pray for the fulfillment of your purposes sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Hayaan mong mapangyari ang iyong kalooban sa mga bayan ito. Dumaloy ang iyong kalwalhatian, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, dasal namin ang fire of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Hiling namin ang iyong pagkakaloob ng iyong Santong Espiritu upang tunay matanggap ng Israel ang kapayapaan na nagpupo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugin na, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon.
Amen. 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 Praise God. Praise God. So, sa pagkakataon ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessing of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house with party, with a new vehicle, and with a flourishing Jesus. Many, 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 many. Praise God. Hanggang sa susunod. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen. 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 Amen.